Stories from the fight game told as they are. This is Nisi Casiano and this is in the red corner. And today we are joined by one of the upcoming up and coming fighters in the world of mixed martial arts and also a black belt in Brazilian Jiu-Jitsu. Let's all welcome Professor Eros Baluyot. Champ, Prof, kamusta and welcome to In the Red Corner. Hello, good morning guys. Nisi, good morning. Thanks for having me here. Sa wakas na tuloy na rin tayo. Natuloy na rin. Natuloy na rin Well, tayo. yes, ito nga si Eros ay lalahok o lalaban sa upcoming na Road to UFC Season 5 happening in Macau, China this coming May. Eros, kamusta ang training camp so far and how are you feeling heading into this big opportunity na mangyayari sa career mo as a mixed martial artist? Yes, so far so good yung training camp. Andito ako ngayon sa La Trinidad, sa Benguet, sa Baguio. Dito ako nagka-camp sa Lions Nation kaila Kuya Edward, kaila Champ Joshua Pasio, kaila Stephens and the rest of the team. Sila Jeremy, lahat sila tinutulungan ako. So tawag dito andito ako until May 20, dumating ako 2 weeks ago. Pero bago pa lang dumating yung tawag na kasali tayo sa Road to UFC, nag-prepare na ako sa baba, dyan sa Manila ng individual sport. Nag-train ako sa team namin, sa submission sport. Nag-train ako with the Philippine team ng wrestling, sa WAP. Tapos nag-train din ako with the Muay Thai guys, with the Team Pasig, with the MAP din, kaila Coach Billy, kaila Coach Harold. Tapos ngayon, tinuloy ko lang yung training din dito sa taas. Doon ko binaba yung individual skill set sa Manila. As dito ko na pinagtatahi-tahi naman pagdating dito sa taas, sa Lions. Kaya Okay. Now, Eros, for fans na ngayon ka lang mapapanood, paano mo i-describe ang fighting style mo at personality na isang Eros Baluyot inside the cage? inside the cage, si Eros Baluyot ay off the cage, off the mats, medyo tahimik at masayahing. May humor si Eros ng palabiro, palangiti. Tapos pagka nasa cage naman si Eros Baluyot ay naman, ibang nagsisweat Seryoso ba? siya. May seryoso, nagiging kabado rin at the same time. Lahat naman tayo mga umakyat sa cage at nakaramdam din ng kaba, which is yun, ginagamit lang natin as fuel yun para makapag-perform better pagdating sa ring o sa cage o sa mats. Kapag ganyan. Eros, you got this opportunity to compete in Road to UFC Season 5. How did that process unfold for you? So si Road to UFC ay natanggap ko yung tawag, yung message ng management ng around February, ganun bago mag-March. So thank you kay management namin sa Iridium Sports Agency. After nung laban ko sa Bali, nag-reconnect kami, nakapag-usap ulit kami, then ayun, naging official na, sinign nila ako as their athlete. Tapos una tinanong nila anong goals mo, anong gusto mong marating. Sabi ko habang bata pa, hindi na ako bata actually, titignan nga 30 years old na ako, too late na mag-start, pero para sa akin mas okay ng late kesa never. Sabi ko habang kaya pa, meron pa akong siguro good 8 to 10 years window dito sa mixed martial arts natin, kasi syempre alam naman natin lahat na di tayo pwede lumaban forever. Tawag dito, may window lang tayo dyan. So yun sinabi ko, eventually gusto ko mag-gain na experience muna, kasi alam naman natin na karamihan ng fighter sa dito sa atin kung saan man, ang main goal nila makatapak ng UFC, maka-compete doon. Pero naintindihan ko din syempre, I understand na kailangan mo mag-gain pa ng experience at mas mahinog pa
para makatapak sa ganong ano. So, ayun, first time nakausap ko si Jason House pero di pa nangyari, bago ako lumaban sa One last 2024. Yeah, Yun nga, tinanong tama. niya kung ano yung November. goals ko, kung ilang taon na ako. Naisagot niya naman yung mga tanong ko, yung mga ano. Tapos, lumipas ang taon, nag-reconnect ulit kami after ng laban sa Bali. Nag-reconnect kami nung kaibigan namin si Lloyd Kubakov na kaibigan namin from Guam. Tapos, ayun, naging official siya. Pinasign nila ako ng December. Tapos, naging official siya na lalaro tayo sa Road to UFC ng February. So, ayun, around February, nag-start na ako mag-build ng individual skill set, conditioning. Tapos, nung dumating na yung announcement, tsaka na ako umakyat dito ulit sa Trinidad, sa Benguet, para pagtahi-tahiin naman yung mga skill set na nabuo natin from Manila. You talked about yung preparation eh. Kung tutuusin with your resume as an athlete, not just a mixed martial artist, ano ka na eh, kung titignan natin, hinog ko na for this. Pero kung ikaw ang tatanungin, do you see this as a perfect timing in your career or something na matagal mo nang hinihintay? Sa ngayon, okay na rin yung naging timing, naging outcome para sa akin. Kasi dati talaga, kaya ako nag-training ng wrestling, tsaka ng jiu-jitsu dahil gusto ko mag-MMA. Mga teenagers pa ako nun. Pero nung time na nag-concentrate ako sa jiu-jitsu, nag-compete ako ng IBJJF Worlds, yung mga Abu Dhabi World Pro, Pan American Championships, doon lumalim na ako sa jiu-jitsu doon. So, na-set aside si MMA. Nag-concentrate ako sa jiu-jitsu. Pumasok si pandemya. Nung pumasok si pandemya, sarado lahat. Walang training, walang bawal lumabas, etc. So, doon ko na naisip na, ba't di kaya ako bumalik sa original kong goal na pumasok ng MMA? Nangyari yun, tawag dito, natapos yung pandemya, almost 30 years old na ako noon. So, balik training ako na striking, balik ako wrestling, as hanggang, ayun, 30 years old ako, nag-debut ako sa URCC. Well, si Eros na ang lumaglag sa sarili niya, hindi na ako ha. Ayoko nang banggitin yung edad ha. Siya na mismo nagsabi ng edad niya. Anyway, 33 na ako. well, Eros, di na ako bata, pero hindi pa rin tayo matanda. twinner. Yun ang Ando tawag na. dyan. So, highlight ka na. Ako pala. Anyway, Eros, balikan natin yung journey mo. What were the biggest struggles you had to overcome to reach this point of your career? Okay. So, yung struggles bago ma-reach tong point ng career na to. Kasi syempre, nung time na binubuo ko pa lang yung pangalan ko as a mixed martial artist, kasi parang dito sa atin, sa Pilipinas, parang sa ngayon, bihira na makalaro. Tawag dito, kung walang event, hindi ka makakompete. Kaya sobrang thankful pa rin ako kay URCC na every time na may event silang nakaschedule, binubukta nila ako hanggat kaya. Tapos yung the same time nung hindi pa ako part ng kahit anong management, ang hirap mag-book na laban. Kahit lahat tinry ko ng i-message ko sino matchmaker, sino promoter o management na pwedeng tumulong. May mga tumulong. Natulungan ako ni Kuya Michael Saison, kaya ako nakalaban ng One Friday Fights. Natulungan din ako ni Joe Vincenzo, kaya ako nakalaban sa Bali Indonesia, yung recent fight ko. Ayun, so doon ko rin naintindihan na kung wala kang agent or management na mag-back up sa'yo, ang hirap din talaga makakuha ng laban at Kaya, then thank you ni Siden na binring out mo rin pangalan ko sa ibang promotion noon sa Brave. Nung time na tinatry ko makahanap talaga ng laban pero hindi naging official eh. Pero ngayon, nandito na tayo sa road to UFC, kaya gawin natin yung best natin. Then lahat kayo
ando kayo sa likod ko lahat. Yeah. Thank you sa support and Base dun sa mga nakwento mo, it's yung ano hindi nawala sa yung persevering nature mo as an individual, not just an athlete or a fighter, Eros. Pero may moment ba na naisip mo na hindi ito para sa or did you always believe that you'd get here? may time syempre lalaban yung ano mo nun na part na gusto mo pa i-pursue to, may oras pa tayo versus yung time na baka hindi na para sa inyo to, di na para sa akin to, di na para sa iyo to. Kaya dun minsan may times na nagalaban pa din eh. Kahit nga every time na example lalaban ka na, dun papasok lahat ng negative. Lalo na kapag andun ka na sa locker room na ano to, last na to. Ganun yung last na to, mag-jiu-jitsu na lang ulit ako, ganun ganyan. After nung ano, syempre andun na lahat ng kaba, andun na lahat ng negative na papasok sa'yo pagka nalaban ka. Tapos after the result, parang sabi mo, makahinga ka na ng maluwag na, kailan ulit yung next? Kaya syempre, ganun yun. Every fight camp, talagang may kaba na papasok sa'yo na ano. Ako gusto kong nag-work or nag-train na may pressure sa akin eh. Kasi kung wala, parang wala akong magiging fuel kung wala akong kaba, wala akong doubts na gano'n na negative na pumapasok. Kaya thankful pa rin ako na may ganun jitters, butterflies pa ako nararamdaman sa akin kapag tuwing nasa fight camp or lalaban. That's beautiful. Well said, Eros. And I have to agree with you. Syempre, you have to have that kind of thinking to push through, to move forward in this career. Now, speaking of, you had a strong debut under the One Friday Fights banner na nabanggit mo a while ago. Last November of 2024, if I'm not mistaken, or my memory serves me correctly. Yes, correct. Pero syempre, it was an impressive victory over Changi Karaul. Second round submission, heel hook, if my memory serves me correctly, champ. Yes, Pero after correct. that win, fans expected more appearances eh. Kasi this is something, this is something different eh. Filipino MMA fans are used to seeing, fighters na ang foundation nila is striking eh. This is different. This is different. This is a different kind of fighter na kung tutuusin, it was a comeback win eh. Kung if you were going to look at it on a surface level eh. You got the submission, you made that adjustments in the second round to submit Changi Karaul. Pero at the same time, they expected more of you under the One Friday Fights banner. Eros, ano yung pwede mo ma-share sa amin? What happened? Bakit hindi nasundan? What can you share about what happened next? Bakit hindi na namin ikaw nakita in a one championship cage or ring? Wala, di na lang sila nag-offer ulit ng another fight. Simple na ganun. Tapos, ayun nga, natulungan ako ni Kuya Michael Saison para mabook yung laban na yun. Tapos, after nung laban kay Changi, Karaul, never na sila nag-offer ulit. So, lumipas ulit yung matagal na panahon. Ang nabook namin, laban namin ay November. So, nag-expect kami ng offer ulit. Dumating yung December, January, February, March, April, wala pa din. Tapos, ayun, nagka-event si URCC sa Kaugma ulit Festival against, nabook ako against Rene Catalan Jr. So, ako naman, of course, tawag dito, sayang yung oras, sayang yung panahon. At the same time, yun nga, pinag-usapan natin kanina na hindi na ako bumabata. Hindi na ako So, kung gusto ko pa i-reach yung goal na gusto ko marating, kailangan ko pa lumaban, mag-gain pa ng experience. Tsaka sa record. So, tawag dito, naglaban kami ni Rene Catalan Jr. Tapos hindi na din talaga hindi na talaga din kami binalikan ni Juan. Yun lang din yung storya din doon.
Nung hindi ka binalikan ni Juan, hindi ka naman na-disappoint or do you see it na parang meron kang mas magandang opportunity para sa iyong career? Well, nakita naman natin after a few years na posisyon ka for Road to UFC. Pero of course, we want to know your thoughts. Going through that, syempre magkakaroon niya ng thoughts na you would weigh things about your career while going through it, ano yung mga naisip mo? Syempre, ang hirap, ako as a matchmaker or as a promoter, I wouldn't pass up on an Eros Baluyot, especially after that emphatic debut. Mhm. Wala, bale parang nung una para walang offer si ano, si Juan ulit. So naghintay ako ng mga promotion na puwedeng ano, nag-try ako mag-message ng, ah, management ng managers, agent na puwede tayong mai-connect sa kung saan man promotion na puwede pa akong mag-gain ng experience. Pero wala, hindi nangyari, eh. Pero ang ano lang dun, na nakakalungkot lang dun yung sa One, 'di tayo nabigyan ng bonus nung Hilok. So, yun lang pinanghihinayangan mo, yung bonus lang. Yun lang, eh. Tapos ang yung binigyan ng bonus nung gabing yun, yung dalawang Muay Thai na nagsuntukan from first round to third round. Sabi ko, wala tayong bonus. Well, Elros, obviously, yung bonus mo makukuha mo nearly 2 years after na mangyayari this coming May in Macau, China. Now, let's talk about your opponent, Takeru Uchida. If I'm not mistaken, his record is 18-2 at nakalaro na for Road to UFC. Now, you're facing a Yes. battle-tested opponent. What's your Yes. so far? What's your assessment of him as a fighter? As a fighter, I respect him as a fighter. Marami na rin siyang experience na gain kasi tawag dito linook up ko siya tawag dito from 2017. Ang dami niyang amateur at professional fights, eh. Heavy grappling yung style niya, pareho kaming strengths. Tapos so ngayon excited ako i-showcase yung skill set na dine-develop namin ngayon para sa May 29 sa Macau. So, si Takeru Uchida ay 10 years younger sa akin. Then in terms of experience, ako pa rin yung lalabas sa underdog dito, eh. In total, meron 7 fights, 7 wins. Si Takeru Uchida meron siyang 8-2 record, plus nun meron pa siya amateur fights. So in terms of experience, mas lamang din talaga siya, mas malawak yung ano niya. So ako pa din yung papasok na underdog dito, which is gusto ko. Gusto kong pumapasok as underdog. Mas nakaka-motivate para sa iyo. Mm-hmm. Mm. Extra motivation for me. Yeah. Now, so sa tingin mo, what makes this matchup exciting for the fans? Nabanggit mo nga parehong skill set, may difference kaunti na lang in terms of age. In terms of age. Lagay na natin sa ganun, bigay na natin sa iyo, Eros. Pero what do you think ano yung pwedeng kaabangan ng mga fight fans sa laban na to? Ang maabangan ng mga fight fans dito na ano na dito gusto ko i-showcase yung na hindi lang ako grappler na lang. Kasi past few fights, okay, sige, panalo si Eros pero napunta kasi sa ground yung mga ganong nanalo si Eros kasi jiu-jitsu niya, yung mga ganon. So this time around, gusto ko ipakita yung hindi na lang ako basta grappler. Gusto ko ipakita na complete MMA fighter na ako this coming May 29. Na kahit saan mapunta yung laban, kahit sa striking man, sa ground man, takedowns man, kaya natin manalo from there. Ang hirap masatisfy ng mga Filipino MMA fans, no? Pag striking ka, walang ground game. Pag may ground game ka, wala ka naman striking. So, ganun talaga. It's a damn if you do, damn if you don't situation in Philippine MMA. There, I said it. So, I believe Eros Baluyot would agree with this. Totoo. Dito kahit anong gawin mo, may masasabi siya. Ikaw naman, speaking of, nabanggit na natin yung skill set and all, where do you believe you have the edge over your opponent in May?
and what should you be cautious about? Of course, yung maging maingat pa rin tayo sa takedowns niya, sa submissions niya. Then, I'm sure, tawag dito yung mga, kung ano yung napanood natin sa video, hindi lang yun ang wino-work nila on the room. For sure, wino-work din nila yung weaknesses nila, which is yung hindi lumalabas sa laban. Tapos, kung ako naman kasi din yung coach nung kabila, sa laban sa Eros, of course, syempre, i-develop natin yung weaknesses, which is yung stand-up part. Kasi yung stand-up part niya yung hindi pa natin nakikita eh. Ako naman, ang side ko naman ay basta kahit saan mapunta yung fight, whether sa stand-up man, exchanging yung takedown sa scramble, sa ground, meron tayong sagot dyan. Now, Eros, how has your preparation been for this fight? Any specific focus in your training camp? More on training with the veterans, with high-level guys. Kaya ako nagpunta rito sa Lions. Sobrang grateful ko na lahat sila, tinutulungan ako. Si Jeremy, si Joshua, si Danny, si Stephen. Stephen Roman, si Kuya Kevin, si Kuya Edward, lahat sila. Lahat ng team ng si Scooby. Si Scooby, lahat sila tinutulungan ako. So ngayon naman every Tuesday, Thursday, bumabawi naman ako sa kanila. Give back, Natuturo no? naman ako ng jiu-jitsu. Sabi nga ni Joshua, nagkabaliktad tayo ng mundo. Ikaw naging MMA, ako naging jiu-jitsu. Nakakatuwa nga silang makita na active din sila. Ginagawa nila yung part nila as a martial artist na nagiging active sila sa jiu-jitsu competition scene locally. Yan. Totoo. I agree with you. Now, how are you approaching this tournament or this Road to UFC Season 5 opportunity compared to your previous fights? Mas mas inagahan ko na yung camp as soon as buti nga yung ibang camps kasi tawag dito at least ibigay sila ibang fights mga more than a month notice. Example, iba 4 weeks notice. So, syempre tawag dito cramming ka nun. As soon as makuha mo yung tawag, yung text, training ka na agad, training camp ka na agad. Ito, grateful ako nung nakuha ko yung news na kasali tayo sa Road to UFC. Mga mid-Feb pa bago mag-March. So sabi ko, dami ko oras. Kaya ayun, tawag dito, habang naghihintay din ng announcement, binuo ko muna yung individual skill set sa Manila. Nag-train ako with the best guys sa Philippine team ng wrestling, sa WAP, sa team namin sa Submission Sport Philippines, pagdating sa Jiu-Jitsu. Sa boxing naman, ang coach namin si Coach Joan Tipon. Siya ay former SEA Games and Asian Games gold medalist from ABAP. Galing siya ABAP. Tapos sa Muay Thai, si Coach Harold from Team Pasig. Tsaka si Coach Tonton from Team QC. So sila yung mga tumutulong sa akin. So pag akit naman din dito, train ako with Lions, tsaka nag-train din ako sa Philippine team ng boxing under Coach Ruel Velasco sa teachers camp. Kaya kinuha ko na yung inano ko na yung right coaching staff kasi syempre tawag dito road to UFC na yun. Kaya kailangan lahat ng gawin natin tama. Pagdating sa coaching staff, pagdating sa lahat, nutrition, conditioning, etc., mindset, kailangan lahat tama na yun eh. All hands on deck talaga for this once in a lifetime opportunity. Now, you're not just representing Subsports Philippines, you're not just representing Lions Nation MMA, you're not just representing Wrestling Association of the Philippines, even the Philippine boxing team in Baguio, and iba pang mga LGUs na sumuporta sa iyo. You're representing the entire country on Yes. probably the biggest stage in the sport today.
Yes. the Ultimate Fighting Championship. And you're representing it alongside Kimbert Alintoso. And I have two questions for you, Eros. How important is Yes. that for you to represent the country in the biggest organization of mixed martial arts in the world? Plus, do you feel added pressure? Kasi so far, lahat na naging representatives natin sa road to UFC, it's either they make it out of the quarterfinals pero nagkakaroon na ng challenge pagdating sa semis. Tapos Mhm. iba talagang quarterfinals lang. Do you see it as an added pressure or a motivation heading into this tournament? Yes, nakikita ko siya as pressure, which is at the same time nakikita ko rin siya as motivation. Gaya ng sabi ko kanina, pag nape-pressure ako, pag na ano, yun yung nagmo-motivate sa akin, yung fuel na ginagamit ko para mas to do better and to yes, to do better then para makapag-perform better kapag may pressure. So yun yung fuel ko for motivation, yung pressure. So ang ano din nun, ang goal ko din dito para sa ano, na ilagay yung map ng Pilipinas sa UFC. Kasi of course, ang short-term goal natin is manalo per match. Manalo ng opening round, manalo ng semifinals, manalo ng finals. Yun yung hanggang manalo ng finals, hanggang makuha natin UFC contract. Yun ang short-term goal. Ang long-term goal naman natin, manalo ng UFC debut, umakyat ng rankings, maging number 1 contender, at maging champion. Ang goal ko dito, kaya pinasok kong sport na to, maging first Filipino born and raised UFC flyweight champion. Ganda pakinggan. Now, Eros, of course, kailangan namin matanong to, how do you see this fight playing out, happening at the Galaxy Arena in Macau, China? Mhm. So, tune in to download tayo ng UFC Fight Pass. May kita natin yung laban doon. So, excited na akong ma-showcase yung skill set na dinedevelop ko ngayon. Dahil pakita sa mundo na kaya natin mga Pilipino ito. Before we let you go, Eros, your final message or your parting message to your supporters and also the Filipino MMA fans. Filipino MMA fans, thank you for walang sawang pagsuporta. Gagawin ko makakaya natin. May represent natin yung bandila natin sa ilalim ng UFC. Sa mga kaibigan, sa friends, loved ones, thank you for supporting me. Then, marami pa tayo pagdadaanan. Warm up pa lang tayo. Eros, thank you for your time and we wish you nothing but the best. Thank you, Nisi. Next time ulit. Thank you. That's it for all of us here on In the Red Corner. Don't forget to like, share, and subscribe, and also hit the notification bell to stay up to date with all the latest content from the In the Red Corner. Again, I'm Nisi Casiano. Till next time.